No, I don't like your idea, he said in a slightly chuckled way. He gave me a glare before he continued. Or maybe I should hire someone else, hindi pwede si Alora. My lashes fall down slowly, agad na nag-init ang dalawa kong pisngi sa pagkapahiya. Why not? She is good and qualified for the position, besides may experience naman na siya bilang isang secretary, right Alora? Alessandra turned her head on me, then she nodded. Yeah, but. Great, you are now the new secretary of GAB. Is it okay with you right? Alessandra spilled her final word. I swallow, it was hard. Wala akong nasabi sa bilis niyang magdesisyon. She can easily manipulate everything, like what she has done to Gab. Tumaas ang tingin ko kay Gab. What can you say about it? He asked. He kept his eyes fixed on me, until my eyes met with his. I don't think I'm capable of doing this job. I answered truthfully, hindi kailanman sumagi sa isip ko ang lumabas sa comfort zone na meron na ako ngayon. Hindi ko pwedeng ilagay sa alanganin si Gab lalo na ang sarili. See, she wasn't so sure. Ganyan, ba ang ipapasok mo sa kumpanya natin? He said, each and every word felt like a dagger in my heart. Kung ganun, wala na tayong dapat pang pag-usapan. I expect the resignation letter of Sarah tomorrow morning at your table. Alessandra declared that she turned on her heels, and stomped towards upstairs. Alessandra, he said with a hard voice, ngunit hindi ito pinansin ng huli, na patuloy lang sa pag-akyat ng hagdan. After a long moment of silence, Gab turned his eyes on me. You wrongly assumed I'm looking for a secretary, which I'm not, his words stung, it hurts very much hearing he say that. Napayuko ako at bahagyang umatras dahil sa kanyang sinabi. Hindi ko rin naman inaasahan ito. I said, my voice cracked. Vision was fixed on the ground. He smirked, how about me then? He mumbled irritably. My vision moved back to him, emotion flashed across my face. Kung pwede ko lang sana itong sigawan, ay ginawa ko na pero siya ang boss dito. Hindi ko rin pwedeng dahilan na nasasaktan ako sa mga binibitawan niyang salita. You're right, you should hire someone better, or fire your secretary instead, I said. Hindi ko na hinintay pang magsalita ito, dahil mabilis ko na itong tinalikuran para tunguhin ang sariling silid. Nanginginig ang mga tuhod na sumandal ako sa likod ng pinto, at pumikit ng mariin. Hindi ko alam kung sa nararamdaman ko bang gutom, o dahil sa matinding sama ng loob kay Gab, kaya ako nanghihina. Tama pa ba ang nandito ako? Is it worth it to stay by his side? Kahit pa walang kasiguraduhan kung babalik pa ba siya sa akin pag lumabas na ang katotohanan. Do I still believe in the power of love and promises? Hanggang kailan pa ba ako maghihintay sa pagbabalik niya? Yumuko ako para pahirin ang luhang naglandas sa aking pisngi. Napangiti ako ng mapait, gutom ka lang Alora. I barely whispered to myself. Kaya ang ginawa ko ay tumulak na ako patungong bathroom para sandaling maligo. Pinili kong suotin ang ternong pajamas na regalo pa sa akin ni William noon. This is actually his gift for me, when we're on college. Magkasintahan na kami noon na nasa 3 buwan ng relasyon, nang regalohan niya ako nito. I was expecting something sweet like chocolates or flowers, but instead he gave me these pajamas. Para daw every time na mimiss ko siya gabi-gabi, or malayo kami sa isa't isa, ay lagi ko daw iisipin kasama ko siya at katabi sa pagtulog. I'm not really materialistic pagdating sa isang relasyon. Simple gestures like, date underneath the moonlight would be enough for me. Hindi ko rin inoobliga si William na regaluhan ako ng mamahaling bagay. Dahil hindi kagaya ng marangya kung buhay ang buhay niya. Pagsasaka lamang ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Ngunit hindi ito naging hadlang para makatapos sa kursong business management. His father passed away years before our wedding, wala na rin ang nanay nito na namatay dahil sa atake sa puso. May 3 itong kapatid, ang isa ay graduated din sa kursong business management, habang ang 2 ay nag-aaral pa sa kursong nais nila. Scholar kasi ang mga ito ng aming kumpanya,
at may naghihintay na trabaho kung sakaling piliin ng mga itong pumasok sa kumpanya na pinatatakbo ni Gab noon. Hindi naman lingid sakin na mabigat ang loob ni Mommy kay Gab, dahil sa katayuan nito sa buhay, ngunit persigido itong pakitang karapat dapat siya para sakin. He worked hard for it, lahat ay ginawa niya para palaguin ang company ang pina-handle sa kanya ni Mommy. Kahit labag sa loob nito ang pagpasok sa kumpanya namin ay ginawa niya. We only had one small building, and had at least 10 employees na siyang katuwang namin ni Gab sa pagpapalago ng jewelry store. Bukod doon ay naisipan namin mag-design ng jewelry para dagdag income na rin sa naisip naming pagtatayo ng shopping mall. Our first launching jewelry with our very own piece, was successfully held at the same roofs. Halos taob lahat ng designs na gawa namin pareho ni Gab, kahit pamaliit ang venue. Hanggang sa dumami na ng dumami ang customer namin, na kailangan ng e-expand ang shop, at magtayo ng ilang branch sa cities. At bago nga natapos ang taon, ay naumpisahan na rin namin ang pagpapatayo ng shopping mall sa Queensland Island. Dito mas nahasa ni Gab ang kurso nitong management, he well managed our jewelry shop as well as our new shopping malls. Hindi pa doon natatapos dahil nagbukas pa kami ng isa pang shopping mall sa East Coast.at. Ang huli ay ang industrial company, kung saan kami ang producer ng mga materials para sa building. And construction supply na in demand ngayon sa merkado. I'm very much proud of him, he showed how responsible he is as my husband. Ginawa nito ang lahat para makawala sa anino ng aming pamilya. He gained respect not only from our employees but from my family, especially Mom. I sighed painfully, staring at the mirror. Buong rahan kong sinukli ang lampas balikat kong buhok, bago ibaba sa tocador ang hairbrush ng makakontento. Sinipat ko muna ng tingin ang baby blue pajamas na suot ko bago lumabas ng silid. Madilim na ang buong kabahayan nang lumabas ako. Tanging sinag ng maliwanag na buwan lamang ang tumatama sa ilang bahagi nito. Kinapa ko ang switch ng ilaw para buksan at bahagyang napapikit dahil sa biglaang liwanag. I opened my eyes slowly, only to find out that someone is at the counter bar. My eyes widened in surprise, tila gustong bumalik ng mga paa ko pabalik, pero huli na ang lahat. Bukas na ang ilaw at napalingon na ito sa akin. He scrubbed his stubble jaw, while looking at me sharply. Napalunok ako, hindi malaman ang gagawin. Pasensya ka na, mukhang naistorbo ko kayo. I slowly said. Hinanda ko na ang sarili sa pag-alis, ngunit mas lalong nadepina ang mga paa ko sa marahas nitong pagbuntong hininga, habang nagsasalin ng alak sa baso. Just continue, his eyes quickly lit up, staring at me for a few seconds. Hindi na, babalik din naman ako sa silid ko. I just checking around, I said, keeping my voice casual. Checking what? He asked curiously. Agad na naglikot ang mga mata ko, at umatras ng bahagya. Hindi ko mahagilap ang tamang sagot sa tanong na iyon. He sighed and ruffled his hair frustratedly, just do whatever you want. Kumpas nito sa kamay na binibigyan ako ng karapatang pumasok para gawin ang gusto ko. Sandali akong nag-atubili, pero sa huli ay napagdesisyonan kung ihakbang ang mga paa papasok. I stood up and quickly stepped towards the oak table. Ang plano ko sanang pagluluto ng hapunan, ay nauwi sa cup noodles. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay, habang sinasalinan ng mainit na tubig ang cup, dahil sa ramdam ko ang mainit na titig nito sa akin. Dahil din sa pagmamadali ay hindi may iwasang mapaso ang kamay ko sa mainit na tubig. I sighed painfully, lalo pa nang maramdamang kumirot ang sugat ko sa kamay. Napapikit ako sa sakit, anong diin din ang pagkagat ko sa sariling labi, para hindi makagawa ng ingay. Kahit na gusto ko pang magtagal sa lugar na ito, para komportableng makakain ay pinasya kong gagapin ang cup noodles pabalik sa sariling silid. You haven't yet eat your dinner. Bigla itong nagsalita nang tumapat ako sa bar counter. He shiveled his chair to face me, while swirling his rock glass sexily. I nod, bilang pagsagot. Naudlot ang sanay paghakbang ko, dahil sa marahas itong nagbuntong hininga, bago sinimsam ang alak sa baso. Agad na pumihit ang mga paa ko paarap dito. He kept ignoring me, pouring himself a drink. Palagay ko ay nakakarami na ito ng naiinom.
Alam ko wala akong karapatan makialam, pero susubukan ko pa rin. I filled my lungs with midnight air before I speak. May problema ba kayo ni Alessandra? I asked softly, ignoring my heart that was beating uncontrollably. It is none of your business, he said in a cold tone. Napalunok ako ng side niya nang inom ang baso ng alak, at maingay yun nilapag sa lamesa. I stare at his sudden seriousness. Adjusting his tie slowly. Ilang paglunok pa ang ginawa ko bago lakas loob na dito ihakbang ang mga paa palapit. Lumingon ito sa akin ng lapag ko sa lamesa ang cup noodles na hawak ko. Alessandra loves you so much, hindi mo siya masisisi kung ganun na lang siya magalit sa iyo. I started. He shrugged a bit, hindi piniling magkomento sa sinabi ko. Maybe you should gain her trust. I paused, dahil sa ilang beses nitong pag-igting ng panga. Problema naming mag-asawa ito, just mind your own business, he said sharply. I wish I could pull his words back, para hindi ko maramdaman ang sakit na hatid nito sa akin. I'm sorry, I just wanted to help, I whisper. Nanatili ang tingin ko sa cup noodles na unti-unti nang nawawalan ng usok. He shook his head, bago muling magsali ng alak sa baso. It's getting late, magpahinga ka na. Isasabay na kita bukas pagpasok sa opisina, he said without looking at my reaction. What? My eyes widened, hindi pa namin napapag-usapan ni Alessandra ang tungkol dito. You said, you wanted to help. Right. His brows arched, na pinapaalala sa akin ang sinabi ko ngayon lang. I gave him a curled lip bago tumango. Good, he responded. My heart accelerated, agad na tumaas ang tingin ko dito. No, of course. I mean, I wanted to help. But hired me as your secretary. I think it's not a good idea. Imbes na sumagot ay tumayo ito mula sa kinauupuan at humarap sa akin, mula naman sa kinatatayuan ko ay tiningala ko siya ng buo kong tapang. Bigyan mo ako ng magandang dahilan, kung bakit tinatanggihan mo ang alok ni Alessandra. He asked, crossed his arms tightly in front of me. Wala, I said quietly, but if I going to be honest, marami akong nais ipaliwanag kung bakit hindi ako sang-ayon sa gusto ni Alessandra. Gab raised his eyebrows at me, so you are choosing the hard path ha? Anya, bago bumaba ang tingin sa kamay ko. I rapidly looked away from him, mabilis ko ding pinagsalikop ang dalawa kong palad, para itago dito ang mga natamo kong sugat. Malinaw kong narinig ang pag-igting ng kanyang panga, at lubha kong ikinagulat ng marahan niyang hinela ang kamay ko. Agad akong napa-atras, ngunit ganoon na lang niya ako kabilas hinela pabalik. I really felt hot, mula sa talampakan paakyat sa dalawa kong pisngi. Does it hurt? He asked softly. Napapikit ako dahil ngayon ko mas naramdaman ang kirot ng mga sugat dahil sa binigay nitong atensyon. I'm okay, hindi naman masakit, I smile a sad smile in reply. Yeah, it's nothing compared to my wounded heart. You're lying, he instantly said. Of course I'm okay, wala lang ito. Pinasya kong hilahin ang kamay ko na pinalaya naman niya, ngunit dumausdas lamang iyon sa aking palapolsohan. I didn't move or say anything, tila na paralisa ang buo kong katawan, dahil sa init ng mga palad niya sa akin. Be my secretary? He said in a hushed voice, eyes wandered my lips. Kumabog ng husto ang puso ko dahil sa kanyang sinabi. Para hindi na madagdagan pa yung mga sugat sa kamay mo, aniya, bago ako bitawan at walang pasabing iniwanan na natitigilan. Dahan-daang bumaba ang mata ko sa mga palad, na kanina'y hawak niya lang. Nandoon pa rin ang intensidad at init na hatid niya. Ramdam ko pa rin ang malakas na pagtibok ng aking puso. Sunod-sunod ang naging pag-iling ko. Hindi ako pwedeng lumabas sa publiko na kasama siya, paano na lang kung may makakilala sa akin, samin ni William. Ayoko siyang biglain, dahil hindi pa ako sigurado, kung kaya pa ba niya akong tanggapin sa bago niyang buhay. Kinabukasan ng umaga ay mas maaga sa inaasahan ko akong bumangon, dahil ang totoo ay hindi ako pinatulog ng pag-iisip tungkol sa pagpasok ko bilang sekretarya ni Gab. Nakaharap ako sa niluluto, ngunit wala doon ang aking atensyon. Maraming tumatakbo sa isip ko.
Takot, pag-aalinlangan at kaba, gusto kong pagsisihan kung bakit ako napasok sa sitwasyon gaya nito. Kung sinunod ko lang ang payo sa akin ni Ellie na idaan sa legalidad ang lahat, ay baka nasa akin na ngayon si Gab, na walang kahirap-hirap. Ngunit paano ko gagawin iyon ngayon? Gayong may mahal na itong iba. Ano ang amoy na yun? Mabilis akong bumalik sa realidad, buhat nang marinig ang boses ni Gab, natatarantang pinatay ko ang apoy, at agad na inalis sa kala ng frying pan, para ilipat sa kabilang stove, hindi ko napigil ang sabihin nang makita ang resulta ng natustang bacon. Agad na pumihit ang mga paa ko paharap dito. My eyes widened but I quickly composed my face. Ang tanging suot lamang kasi nito ay boxer short and the rest is naked. Hirap akong napalunok, habang malayang pinagmamasdan ang kanyang kabuuan, how could he be so hot like this? His big torso, the masculine abs and his broody shouting chest. I pursed my lips, and allow my eyelids close and open slowly. I saw them many times in my own eyes, my own private thoughts, and our own intimate nights. But the feeling right now is different. Tiyak kong nakuha niya sa pagsasaka ang mga gitla sa kanyang sikmura, na mas lalong naging detalyado sa nakalipas na taon. He smirked, crossing his arms securely against his chest. Napawi ang kanina'y pagkamangha sa mga mata ko, dahil sa huli niyang ginawa. Make me a cup of coffee, utos niya. I blinked my eyes and nodded. Ah, sige. Natataranto kong sagot bago napipilitang tumalikod dito, higit ko ang paghinga habang ginagawan ito ng kape. I could feel the heat and the intensity of his aura behind my back. Alam kong nakasunod siya sa bawat pagkilos ko, na siyang mas nagpapaibayo ng kaba dito sa puso ko. Here's your coffee, sir. Buong ingat ko iyong nilapag sa lamesa, kung saan nakaupo na siya sa kabisera na silya. Agad rin akong tumalikod para mamroblema sa nasunog na frying pan. Pinasya ko munang ibabad sa tubig ang kawali, at pumili ng mas maliit na pan para doon magsimula muling magluto. I quietly opened the fridge and took some eggs and bacon for breakfast. Pinanatili ko ang pagkakalmado ng pagkilos, kahit pa gusto nang lumabas ng puso ko sa matinding kaba. Good morning. Masigla ang boses ni Alessandra nang dumulog sa komedor, hindi mababakasan ng galit tulad ng nakaraang gabi. Alora, sumabay ka na sa amin mag-breakfast, para sabay na kayo ni Gab pagpasok, anito sakin. Mabilis na lumipad ang tingin ko dito, na siyang mababakasan ng ngiti sa labi. I opened my mouth to speak, but I fold them back to the bottom one, hindi ko maisatinig ang pagtanggi. Kung gusto mo naman sakin ka na sumabay, pupunta rin ako sa opisina ni Kuya Mark, she added without looking at me. Lumipat ang tingin ko kay Gab, para hingin ang tulong nito, ngunit mas pinili lang nitong higupin ang kanyang kape. Pwede bang pag-isipan ko muna ang tungkol sa bagay na ito? I now found the right words to say and carefully sit at the chair across to her. Binaba nito ng marahan ng kubyertos, bago diretsyong tumingin sa mga mata ko na puno ng pagtatanong. Why? Hindi mo ba gustong ang magiging bago mong trabaho? Kunot ang noo nitong tanong. Hindi naman sa ganon, ano kasi, paano ko ba sasabihing hindi pa ako handang malaman ni Gab ang totoo kong pagkatao? Kung sakaling malaman niya, handa ba ako kung sakaling si Alessandra ang pipiliin at hindi ako? Umiling ako sa bagay na iyon. Kung iniisip mo ang dadatnan mo doon, wag kang mag-alala, nandoon naman si Gab and Kuya Mark. I'm sure they will treat you professionally, mababait din ang employees doon. She politely said. I bit my lower lip, hindi ko na alam ang isasagot. I called Kuya last night. Sinabi ko nang ikaw ang ipapasok kong secretary ni Gab. And he agreed to it, she added. Hindi ako sumagot, pinanood kung paano maluwang itong ngumiti sakin. She's very lovely, malayo sa itsura niya kagabi, habang nagtatalo silang mag-asawa. Alam kong gusto lang niyang ingatan si Gab. At ilayo sa mga babaeng palagay niya, ay banta sa relasyon nilang mag-asawa. And choosing me as her allies is my big problem right now. Hindi ko gustong pinagkakatiwalaan niya ako, at palagay ang loob niya na kasama ko si Gab sa trabaho, dahil ayokong bigyan siya ng dahilan para sumbatan ako sa huli. I filled my lungs with glassy air. And gripped my shoulder bag tightly.
Tiningal ako ang mataas na building na nasa aking harapan, kasabay nun ay ang malakas na pagkalabog ng aking puso. Hindi ko pansin ang mapanuring tingin ng mga empleyado, na nilalampasan lamang ako matapos akong lingunin. "Ma'am, saan po kayo?" Tanong sakin ng isang security guard sa tangka kong pagpasok. "To the President Office," I answered timidly, na hindi inaalis ang tingin sa marangyang tanggapan. "Ah, any appointments, ma'am?" He asked again. Bumaling ang tingin ko sa information desk, bago ito sagutin. "I'm the new hired secretary of Mr. Gab Rockwell," pagbibigay alam ko dito. Kumunot ang noo ng gwardiya. "Ah, teka lang ma'am ha. I-check ko lang po," magalang nitong sagot bago ako iwanan. Napabuntong hininga ko, hindi ko na sana tinanggihan ang alok ni Alessandra na ihatid ako dito. Ayoko lang kasing bigyan ng ibang interpretasyon ng mga empleyado, ang pagpasok ko dito nakasama ang mismong may-ari ng kumpanya, lalo pa na alam ko na kahit hindi sabihin sa akin ni Alessandra, na kaya lang niya ako pinasok dito para bantayan si Gab. "Ma'am, pwede na po kayong pumasok," paglapit sa akin ng security guard. "Salamat ho," tipid akong ngumiti at diretsyo nang pumasok sa loob. Agad na may sumalubong saking babae, na sa tingin ko ay nasa late 50s na. She looks very firm and proper sa suot na black slack pants and white collar blouse. And tinirnuhan ng eyeglasses. "Dalia Torres, the manager of Real Steel Incorporated, and you are Alora Palma." I raised my right hand to give her a warm handshake, but she refused, bagkus ay lantaran nitong binisita ang kabuoan ko. I was wearing a white long sleeves under my beige trench coat, and black skinny jeans. I gathered my hair into a loose bandot and brushed a light of makeup to enhance my simplicity. Napangiti ako bago nahihiyang binaba ang kamay. "Follow me," utos niya bago ako talikuran. At tubili naman akong sumunod dito, na agad tumungo papasok sa elevator. "The office of Mr. President is at the 5th floor," she said tenelessly. Tumango ako dito. Wala pang ilang minuto ay bumukas na ang pinto ng elevator, agad itong lumabas na siya ko naman sinundan, hanggang sa tumigil kami sa isang malapad na pinto sa kabisera ng pasilyo. Kumatok ito matapos ay marahang tinulak pabukas ang pinto. Doon na humataw sa kaba ang puso ko. "Mr. President, nandito na po si Miss Palma," aniya, habang nananatili ang mga paa ko sa labas ng pinto. "Papasukin mo," he said in a baritone voice. Mas lalong lumakas ang kabog ng puso ko, dahil sa malalim niyang boses. "You may come in," lingon sakin ni Miss Torres. I clasped my hand tight and nodded. Iniwan na rin niya ako kapag daka na siya ko munang sinundan ng tingin, na mabilis na wala sa pasilyo. Humugot muna ako ng malalim na paghinga, bago ihakbang ang mga paa papasok. Hindi ko na nakuha pang ilibot ang mga mata sa loob ng kanyang opisina, dahil natuon na ang pansin ko sa lalaking nasa kabisera mismo ng silid, sitting comfortably at his swivel chair. His vision was focused on me. I felt naked because of the way he looks at me. Hindi agad ako nakapagsalita. I was dumbfool, speechless. "Didn't bother to say anything, Mrs. Palma." He spoke in a cold tone. "Good morning, Mr. President." My eyes drifted to the ground, hindi kayang tagalan ang misteryoso niyang titig. "Bring those papers to Mark. I need his approval before lunchtime." Buong lakas nitong binagsak ang ilang papeles sa lamesa, bago magyuko sa kanyang laptop. "Oh yes sir." I stepped towards his table, at habang papalapit ako ay mas lalo akong nabibingi sa malakas na tibok ng aking puso. Nang huminto ang mga paa ko sa tapat ng kanyang lamesa, para kunin ang mga papeles, ay hindi na muli pa itong nagangat ng tingin. Tumalikod na ako para sana umpisahan na ang trabaho nang marinig ko itong magsalita muli. "Cancel all my appointments today, ayokong magpa-istorbo kahit na kanino," aniya na hindi pa rin nagangat ng tingin sa akin. "Yes sir," I answered. Bago umalis ay sinulyapan ko muna ito na tutok pa rin ang mga mata sa aparato.